Ang pagbabago ng pusong tamad. Maikling kwento ni Maria Jessica A. de los Reyes. Sa isang maliit na silid-aralan, may dalawang magkaibigan na laging magkasama, si Lapis at si Papel. Si Lapis ay kilala sa pagiging tamad. Ayaw niyang gamitin ang kanyang talas para magsulat at madalas siyang magtago sa ilalim ng mesa o sa loob ng pencil case para hindi magamit. Samantalang si Papel ay laging handang mag-aral. Siya ay laging malinis, tuwid, at handang magpatulong kay Lapis para makagawa ng mga kwento, sagot sa mga takdang aralin, at iba pang mga bagay na kailangan ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Isang araw, si Papel ay abalang-abala sa paghihintay kay Lapis para magsimula ng isang mahalagang proyekto. Ngunit si Lapis, tulad ng dati, ay nagtatamad-tamaran at ayaw lumabas mula sa kanyang taguan. Lapis, halika na! Kailangan na nating simulan ang proyekto. Mahalaga ito para sa ating kaibigang si Juanito. Wika ni Papel. Ngunit, sumagot si Lapis ng may pagkainis. Huwag mo akong pilitin, Papel. Nakakapagod magsulat. At parang wala naman akong gana. Mas gusto ko pang magpahinga na lang dito. Napailing si Papel at sinubukan pa ring hikayatin ang kanyang kaibigan. Lapis, alam mo ba kung gaano kahalaga ang ginagawa natin? Kung hindi tayo tutulong kay Juanito, baka hindi siya makapasa sa kanyang pagsusulit. Gusto mo bang maging dahilan ng kanyang pagkabigo? Nag-isip sandali si Lapis. Alam niyang tama si Papel, ngunit sadyang tamad siya. Sige na nga. Sagot ni Lapis. Pero wag mo akong sisisihin kung pangit ang kalalabasan ng sulat ko. Nagsimula ng magsulat si Lapis sa katawan ni Papel. Sa bawat sulat na ginagawa ni Lapis, natutuwang napansin ni Papel na kahit paano, lumalabas din ang kagalingan ng kaibigan. Ang galing mo pala talaga, Lapis. Masayang sabi ni Papel. Kita mo? Kapag sinubukan mong gamitin ang talino at kakayahan mo, nagiging maganda ang resulta. Unti-unting napagtanto ni Lapis na may kasiyahan pala sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Nakita niyang ang mga sulat niya, kahit pa gaano kasimple, ay nagbigay ng malaking tulong kay Juanito. Matapos ang proyekto, nakita ni Lapis ang saya sa mukha ni Juanito. Hindi lang dahil matapos ang proyekto, kundi dahil alam niyang nakatulong siya sa kanyang pag-aaral. Mula noon, hindi na naging tamad si Lapis. Naging kasanggana siya ni Papel sa bawat pagsusulit, proyekto, at takdang aralin. Lagi na silang magkasama at sabay nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Si Lapis, na dating tamad, ay naging masipag na rin tulad ni Papel, at magkasama nilang tinutulungan si Juanito na makamit ang kanyang mga pangarap. Hindi mahalaga kung gaano ka kagaling o katalino,
kung hindi mo naman ginagamit ang iyong kakayahan sa tamang paraan. Tulad ni Lapis, natutunan niya na ang kasipagan at pagtulong sa kapwa ay nagdudulot ng kasiyahan at tagumpay. Hindi lamang para sa sarili, kundi para din sa iba. Ang pagbabago ng pusong tamad. Maikling kwento ni Maria Jessica A. de los Reyes.